ano yan, ang mag-judge sa dulo yung presyo. So I think if we can have this successfully institutionalized, the farmers through the clusters, they can have a more or less anticipatory, meron silang anticipate na presyo, and they can somehow, meron silang sense of assurance or comfort in terms of the price na maaaring tignan nila sa dulo. So that have a direct implication as far as the profitability as a group. Okay? Next is next slide. Ayan. Since in relation dun sa nabanggit kanina in maximizing yung productive seasons. Pero Ralph, yung pinakita mo may masyadong blue and blue and dark blue yung parang summer. Pero ito ay based lang naman sa percentages ng rainfall. Meaning, magiging favorable ba ang summer sa ibang area? Kasi medyo may available na lalo mga rainfall areas. When they adjust yung natin. Tingin ko, magiging favorable kasi depende sa mga areas like sa Buanga, medyo ma-blue eh. Pero dati magiging 10 pagdaan, di ba? Yes, sir. Pero para mas masigurado natin, sir, maybe we could ask the CSP again to do yung cross-match doon sa rainfall availability and yung price requirement. Ayan. So, in related doon sa na-mention ni si Chris, ito, siguro, paulit-ulit na naririnig doon sa lahat ng MRIDP length or sa buong stretch ng MRIDP program sa lahat ng tingnan natin. No? We always call for the adjusted funding calendar, which is, sabi nga natin, ang una natin pinpoint yung August at July, o July-August na plantings, somehow medyo ma-shift natin, medyo mai-atras pa natin. Kasi normally, we incur damages of about 600 annually, 600,000 metric tons annually, or even more. So, primarily ito yung mga buwan affected. So, siguro, as yung latest climate information, tingnan natin maigi, as tingnan, isisik namin yung health kundi ng CSMAP group, para lang din ma-assist din po ng RFOs, para po magawa natin mas marami. And lastly, of course, yung kung isang natin dyan ay meron po tayong pang-continuing appropriations ng 2020. This is estimated about 200 plus million. Tama ba? So meron tayong nakakalat na 200 plus million. Masyadong maliit compared sa nawala, pero somehow at least meron pa kayong available resources na titignan. These are unobligated. So I believe kung in terms of purpose, tingnan nyo na lang din yung in relation to special provision number 80. Kasi yun yung talaga affected. Yung para kay farmer talaga yung pinamakan dito. Okay. Next. So, wala yung plus minus. So ito naka-plus yung screen ninyo. Yan na yung talaga. Yan na yung total. For PSS, ayan, kita-kita nyo na kung sino yung mag-insertion. Ang nabubugatan
Region 5. All the rest are, ito yung na-mention na niya, si Secretary kanina. But talaga nang nawala ay Region 2, which is 2.1 billion. Region 3, almost 2.6 billion. And Region 6, 1.4 billion. The rest, medyo ano lang, maliit-liit na lang po yung kanilang kapawasan. Ang namumukot tangi po nagneto ng positive for FY 2025 under PSS ay Region 5. May nadagdagan siya ng ba ng 30 million. Lahat ng hosting ay sa Region 5 na. Lahat ng hosting. Ano, malayo din mo na lang sa dito. Hindi ako sure. Hindi ako sure. Para sa partido yung Okay, next slide. So that is as far as production support services. There are also some minor changes to the other PAPs of the NRP. Pero, ano naman? Medyo ano lang ito. Itong assets more on sa scaling up, bawas tayo. So, okay na yan. Tapos yung approval naman yung sa request ng addition to 80, okay naman. Except for the 40M, Ren, ito is for the LGU Achievers Award, yung 40 million na incentive. Kaya lang ito ay awards pa lang. So, yung sabi nga niya, Guidelines. yung pwede ba yung mga minis na naka-third sa PSS o Central? Kasi nag-awal sa akin. Okay. Kung ganun lang din, kasi sa gawin sa akin may LG ba? O pwede naman, tingnan mo na muna yato yun, kung paano. Kasi basta gusto ni Sek, meron tayong binibigay sa LGU na specific for rice. Top 10 nga gusto niya, pero top 10 ba nilagyan natin? Anyways, pag-usapan na natin. So, kung magdodobre talaga ang gawin sa at ito, since may gamit natin yan sa iba. Okay. Pero ito, provincial kasi level to. Pag-usapan lang natin kung kasi siyado naman din umalit doon sa gawin sa akin. Sir, baka ano na lang, instead of awards yung term, baka more on incentive na. Hindi, incentive na ito. Incentive na projects parang Pero wag awards yung term. Kasi incentive. magiging ano siya. Incentives naman nata talaga hindi award. Sorry. Incentives naman talaga. Miguel. Kasi pwede nga yan, cash actually yan, formality lang yung support na project related, rice production related project. Parang ano lang po yun sir, bago ibigay ka ng proposal, para sir yun ang Ito, ano lang to just to, ano lang. So, ito yung changes sa assets. Pero pa, So yung amiyak na ito ay lang. okay. Ito, wala na yung AMIA create. Wala nang money for AMIA or the region. Di ba tayo nag-advise sa region? Ano naman yun, no? We submitted, we provided them a detailed, boss ko, We provided them a detailed approved PAP, makita naman nito, kita ko ano na wala sa assets. Tama kayo? Yes po. So, wala kami yan. Pero nandun yung SRI na nalagay. Okay. Reduce. Okay. Next. Ito naman sa research, ano lang, yung nadagdag na 30 million. Ito yung PIDSL, di ba? Ano? Dinagdag. Yung 30M yan sa OSEC talaga na-attach yan. Dagdag yan for the baseline ng rice industry survey. Baseline survey sa rice industry. PIDSL. Ito yung sa PIDSL. Thanks. Pero, alis na suhin natin agad doon sa PITS. We need to meet them para doon sa PITS.
Nasa online si Mayor. Ako, na-join ako. Ito. Alam mo yan? Hindi mo yan alam. Wala na. Etong sa APEM, yung 10 million na MPDP ng Region 1 na kinonvert sa warehouse, hindi in-approve. So, tinanggal. Lisa, Dennis, Dennis Akta. So, yung 10M na wala, ito yung MPDP. Okay. Sa INS, wala na bawas, pero yung Region 9 na request na change in object, na-approve, pero 3 million lang yun. Ano? Pahit pa rin. Pahit ba yun? Pahit. Hindi sa INS. Sa pahit pala yun. Region 9. Yan ba? Pahit pala. Yung 3 million na request nyo, 3 million na may request na. Opo. Na change in object, in-approve. Yung INS assessment. Yung INS po, yung request po natin na INS. Yung request natin ng INS, Yan ang nasa. yung mga nagdagdag, pati yung kay Jenny na APNet, hindi na-approve yun. So, next. Bago mag-thank you, yung may mga requirement to. So lahat po na na-affected, no? Lahat po na na-affectuhan na articles, which is majority of them. Medyo At yung pong mga nadagdagan, like ATI, tapos yung other changes na sa information using sa R&D, we have to resubmit revise WLP, particularly yung 201. At the same time, we also need to resubmit ang ating budget execution documents. So para tayo umuulit, uulit po tayo lahat. At the same time, kasama pa rin yung pag binago niyo po ang beds, baka buhay na rin ang CPMP. Mag-resubmit din po tayo doon. Tapos, panghuli, given na we have significant changes in targets, etc., you also have to submit yung inyong revised commitments in terms of sectoral outcomes or sectoral output, by the way. So, RFOs are, sabi nga ni kanina, doon sa guidance, RFOs to select yung best combinations in order for us to somehow hindi naman totally sobrang abrupt yung pagbagsak din sa production. But yun yung isang titignan natin, kung ano yung extent ba ng pagbaba. Especially for regions that are yung mga granaries pa natin talagang nabawasan ng matindi. Region 2, Region 3, and of course Region 6. Tingnan natin kung ano po yung magiging approach po dyan. But yun nga, Salamat yan. ayan, meron pa ba ako nakalimutan? Normally, upon passage ng JA, we have actually 7 working days. But in doon sa ginawa ko siya 15, siguro sa dami ng ginagawa. Sa dami po na bago doon sa work plan, binigyan naman tayo ng 15 days. Upon nung publication. Yung publication po ng JA is January 3. So hopefully, matapos natin po lahat. Sana nga matapos natin in 1 week. Kasi tomorrow, meron din po cabinet presentation, cabinet meeting. So, isa po sa matatouch yung very hot na issue sa bigas na nadagdagan pa ng kabawasan ng budget. Ayan, no? Tentatively, ang nilagay namin na date for the revisions ay mapasa sa atin January 14. Pero yung Kaya na yung kumalat. ito, kasi ito talaga naman yung affected.
especially in doing the simulations. Yung simulations lang naman dito yung concern dito. Yung lahat po ng inputs po sana ng reports. Makuha namin today para po pa-discuss bukas with SEC kung ano po yung possible kumbaga sensitivity analysis ito yung gagawin natin dyan. Ano ba yung optimal level, ano po yung worst case scenario given the reduced support under production support services by about more than 10 billion. So yun lamang po, I think the floor is now open for discussion to capture the concerns of the particular items. Yung sound check muna sa mga naka-online. Pwede lang pong magtanong. Wag lang po yung ibabalik po yung 10 billion. Okay, maraming salamat. Sound check. Parang si Red Dennis, tatang-tatang. Tatang pa rin. Parang tatang-tatang. Sir, 70% ng aking PSS ang nawala. Hello po. Sir, may may comment lang po si Ate Pedro or suggestion po regarding sa continuing fund. Kindly watch out lang daw po sa na hindi pa rin purpose yung mga originally intended for the buffer stocks since by SPN. Hindi lang buffer stock, pati yung beans, fertilizer, tama. Watch out nyo rin yun. Kasi pag nagsabit, kailangan nila mag-submit sa atin. Lalo ba? Oy, yung sounds, yung mga pagsalita sa Dennis, so kita mo. Try mo nga rin, Dennis. Try mo. Hello, mic test. Sir, Senate ba ito? Ano na talaga? Wala. Parang Senate lang ah. Ano pa? Bawal magsalita. Ay. Dapat siguro kunin na lang sa 40M yung pagbigay ng bagong equipment dito yan. Ha? Mag-sound check ka nga dyan. 40M. Hello. Sama na sa equipment. Ayan, dinig ba? Sa 40M. Ako, pupili sa 40M lang. Waiting na agad ng mga meetings. Meetings, gasolina, PNS, stage oil, kasama na lahat. Meron na, pupuntuhan ni Ando. Wala na budget sa inyo. Meron naman dito internet. Mitch, sound check ka ulit. Yung sound system, hindi na ayos. Hello. Ayan. Narinig. Hello. So, hindi lang sa mga waiting before continuing, siyempre, may mga special provision. Nandito po kaya? Sa PSS Nandito po din, kaya? sa power staff, baka ma-report po sila ang yung SEMA. So, pasok lang dito. Check. Try ko lang po. Ayaw po talaga kasi dyan. Yan ang po pwedeng sa ano na lang mismo. Try lang. Sa mismong computer na. Gusto ma? Ayaw. Sound check. Sound check, sound check. Hello. Wala talaga. Yeah, meron ka. Ito po yung problema. Yung speaker po yung may problem. Meron ba siya? Dito po naririnig, sir. Mamay, last na. Sige, example ka na. Sound check ka ulit, Mitch. Hello. Sound check. Saan ba ang speaker rin? Hindi mo Dito lang yung feedback.
Mag-check ka nga ulit. Hello, sound check. Ang tanong, sige, habang walang sounds, may tanong si Red Ed doon sa recalibration ng 2025 PSS. Pwede pong Wimidas procure hybrid seeds in inorganic fertilizer. Yan naman. Magayahan no? Pwede naman kung sabihin nyo na, no? Wala po pambili ng fertilizer ang mga taga-region 3. Parang pareho tayo na naisip pero gusto ko nga na lang yung una, seeds na lang. Kaya lang, mahirap na mag-ibal na yung seeds na walang kasama fertilizer. So naisip namin, kaya lang, may special provisions kasi. Tingnan natin kung ano yung kakalabasan. Kasi nga, nakalagay naman doon, di ba? Ano yung best combination ng region sa tingin na ay mag-provide ng greater output on a regional level. So, Sound check. kung pwede, kaya lang, tatanong natin ilan. Nawala? Hello, nawala ako, nawala? Ayan, meron na. Salita ka, Dennis. Ikaw, salita ka nga. Hello, mic test. Ayan, Meron na? narinig ko na. Nasa laptop na lang. Wag lang nasa speaker, laptop na lang. O sige, ano tanong mo? Yun. Sir, ano lang, katulad lang nung binanggit ko, sir, hindi ko naman pwedeng isama yung concern ng ibang mga regions. Of course, meron kaming mga sari-sariling mga predicaments. Pero if you would notice, sir, while pangatlo kami sa pinakamalaki ang nabawas, kami ang pinakamalaki ang percentage. To the point na kami all-time low yung marami nga dito, sir, na marami nga dun sa, if I may share, bukod sa 69% ang nawala sa amin, sir. Pag makita mo yung natira sa amin sa PSS at saka yung land area namin, parang ineksakto 1,000 kada hektarya ang subsidy. If we are to focus on clusters, we identified 490 clusters and yung aming committed clusters are 150 clusters. So kaya yung aking pinoproblema ngayon, kagaya nung na-share ko sa inyo over the weekend, na meron kaming mga ikot na bago matapos ang taon na to the point na pinakaialaman pa namin yung budgeting ng mga probinsya at munisipyo to accommodate yung mga convergence na pwede namin gawin on specific areas. Kung mababalikan natin yung history ng yung short history ng Region 6, when it comes to adoption ng technology, napakababa. Tapos, sir, ang pinakamalaking problema namin ay yung availability ng inbred seeds pagdating ngayong wet season. Kasi mauuna kami ng planting, walang available. Kahit parang biblical yan, sir, Gusto mong bumili, meron ka pambili, pero wala kang mabibili. So kaya nga nandun kami sa pag-improve ng seed system. Kaya nag-request kami, sir, ng air-conditioned seed storage Kaso mabuti napapunta sa meron naman na-approve sa region 5. So but anyway, sir, kaya hingi kami ng tulong. Mamaya pagkatapos nito, gusto kong i-ascertain doon sa counterpart namin sa Philrice dito kung ilan pa yung baka may natira pa sila ng dry. Ng special agenda sa Philrice.
Baka, sir, kasi walang problema kasi sa willingness ng PhilRice. The problem is the availability. So matagal na namin, sir, ang laki ng ibino-program ng PhilRice. Last year, 200,000 hectares yung pinogramahan nila dito. Pero kalahati lang yung kaya. So sa report, kaya nilang mag-produce sa naloloban ng season. Pero yung natanggap ng farmer, doon sa panahon na kailangan nila, yun ang questionable. That's why, up to now, hindi kami makaalagwa ang ating production. Remember, sir, at 322,644 sa buong taon na area, ang aming average lamang is 3.24. 3.24. Ngayon, maganda-ganda na yung acceptance ng hybrid. At least kahit wet season tinatanggap nila. Hanggat di pa natin na itatama yung availability ng inbred sa wet season, mau-stage kami, sir, wala namang available na itatanim. So maghihintay na lang din tayo kung ano mangyayari. So yun, sir, yung mga predicament na I would like to seek din yung intervention ng central office. May mga proposal, sir, kaming gagawin. Ang layo nga lang, sir. Ang layo. Pag makita nyo, napakababa ng pagtingin ng mga nagbago ng budget sa Region 6. Pag makita mo sa percentage, talagang walang respeto, sir, yun sa kakayahan ng Region 6. And nalulungkot naman ako doon. Anyway, sir, ayan naman, kailangan natin gawin. Maghahanap na lang tayo ng maghahanap. Pero as it is, hindi talaga siya madaling i-communicate pabalik doon sa mga stakeholders namin na kinumbinsi namin para kumasa doon sa challenge ng ating secretary. Especially ngayon na tinitingnan natin na productivity ang hinahabol. How could we be productive kung yung support ay hindi man lang may bigay? 1,000 pesos, sir, per hectare ang support na PSS na incidental ba yun, sir? 644 million ang natira sa amin at 644,000 effective area ng rice. So may 1,000 kami, sir, kada hektarya sa nalolooban ng taon. So I just would like to share my frustration. Alam ko lahat naman tayo ay may ganung frustration. Magsasubmit kami ng proposals, but at the onset ay medyo mahirap-hirap ito. Babalik na naman kami sa baka pati mapuprostrate yung ating mga farmers kasi dati nga ay hindi sila nag-adjust. Ngayon nag-adapt naman sila significantly, nag-improve naman ang yield per hectare namin kahit may El Nino. Tapos ito yung gantimpala. Sir? And if I may share, sir, bagamat ako naman ay kaisa ng lahat pagdating dun sa substitution and all, kindly also consider the political and social impact of nitong ating ito. Kasi ito'y panahon na ang budget ay punong-puno ng ayuda. Tapos baka, sir, hindi magandang i-communicate yon. Mag-ingat rin lang po tayo sa pag-communicate na parang inaano natin yung farmer dun sa magsasubstitute. Panahon na yung hindi nagpapakahirap ay nakakakuha. Yan ang mainit na issue ngayon. Tapos natin yung farmer doon sa hindi ako magkakasama tayo doon sa pagtingin na ganon. Pero mag-ingat lang po tayo sa pag-deliver dahil baka po bumalik sa atin, sasabihin yung farmer na nagpapakahirap pinag-iisipan natin, napakaliit noon kumpara doon sa ibinibigay doon sa ayuda budget. Nagkataon lang, sir. Baka lang ma-consider natin. Pero kaisa po ninyo ako doon. Ako lang po gusto ko lang mag-caution as a communicator doon po sa the way we will be presenting this. Salamat po. Thank you, Dennis. Nararamdaman natin naman yung frustration at pagod. Ultimo ako, nagyabang pa ako sa Pilipino na tinaasa natin yung budget. So, baka mamaya may resolution na ako ni Gobel. Persona ng data. Yusef Morales. Anyways, ito naman, kasi sabi ko kanina, by ikaw and decide, no? We do not have any knowledge kung paano percentage. And I think the greatest impact nung planning preparation to the GAA, ikaw, no? Region 6, because of the jump ng budget na
Sabi nga niya, sleeping giant yung ano, baka mamaya kung patulugin nila, no? Kaisa mo naman kami doon, naiintindihan ka namin yung pagod na ginawa ng mga tao kaharap yung mga farmers at LGU. On the seed availability, sabi ko kailangan doon, unang tutukan nga yung sa'yo, no? Kasi kung mauuna kang magtatanim Tapos, magkakaroon kami ng workshop with Phil Rice, tayo pala, in the region, ng January 22. Baka too late na yon, pero kailangan natin yung target area natin ng hybrid, no? Kung ilan ba talaga yung area tatarget. Kailangan input nila Lisa yon. Pero in terms of placement and scheduling, baka kailangan din special focus on the regions na kailangan ng tulong dito. This muna muna yung reading mo, no? Okay yun, kailangan natin matutukan yun. Butok sa muna yun. Butok sa amawi mo. Pangalawa pala yung sa ayuda. Tama nga, no? Lahat na ng budget na naandyan na isa sa mga sungitan, yan ang akap, ano? Si Glenn, nag-develop kami ni Glenn ng program na halik. No, kaya na, akap na may halik pa. No? Siguro i-tie up natin yung no substitution with how you reprogram the calibrate yung areas. Kasi bawa, for example, tingin nyo doon sa malalakas na areas pa rin, katulad ng comment ni Marvin na formatting as mas tingin nila, mas comparative advantage, mas malaking increment ng hukupa doon. Since baka naman progressive na sila, talaga ipilit nyo na no substitution. Pero for the areas talaga tingin mo yung mga farmers medyo nasa lower end ng echelon ng society, baka tingnan din natin yung discarding ng region kung paano. May standing issue dito. Tingin ko, Region 7 din. Dennis, okay na? Nailabas mo na lahat? Pero sasabihin ko naman yan, sinabi ko naman kay SLK na 3 regions ang heavily affected ng bawas. No? Kasama ka na doon, Region 6, Region 2, and Region 3. In terms of yung magnitude, yung amount na nawala. And we will find ways how to offset yung budget. Wala na. Ayun. Wala. Ayan na. To offset yung budget na nawala. Sige. Ako na lang yun na. Ano po, meron din po from Region 2, kay Red Mary Aquino po. Clarification po, Yusek, yung key consideration na prioritize mid to low productivity areas for hybrid recalibration natin kasi noon is we consider the 4 metric and above and mas favorable yun since may comparative advantage po sila. Thanks po. Dalawang bagay yan. Ano? Unang level is on comparative advantage on the season and capacity. Basta makikita nyo na itong mga areas ito, siya makapagbibigay ng mas mataas na increment sa production para mahabol natin. Wala namang problema yun. So kasi initially, general, itong nasa mid and low, kung mabigyan mo ng intervention, mai-focus mo yung clusters na lahat na ibigay mo, yung increment difference niya, the same way din siya, yung lahat increment difference yung kaya niya, mas malakas, no? Pero syempre, mas alam niyo naman sa region kung ano na yung mga areas na daan dyan. You justify kung bakit gano'n yung ginawa. From Region 7 naman po. For Region 7, would it be possible to procure hybrid seeds and inorganic fertilizer considering that we have 44.5% budget reduction? Basta mapakita mo yung ng combination, di ba kanina naman may bibigay ng combination Kung yan talaga yung matingin nyo makapagbibigay ng tamang combination doon sa increment na gusto natin gawin. Kasi mag-umiting kayo, pa rin kayo ng production estimate based on sa available funds and intervention and strategies. Ang worry ko lang dito, yung nga, pag nag-national tayo total,
at wala zero ang amilorant, zero ang biofert, baka magkaroon tayo ng constitutional na hindi naman constitutional yung issue doon ng special provisions. We will get back ASAP din na paano po pwede kahit maliit na portion maglagay sana doon sa ameliorants. Lalo na sa Region 2, di ba? Sabi mo, kulang ng zinc yung sa Vizcaya, baka pwede a portion of that. Sir? Para lang ano yung ameliorants and biofert na. Yusek, Ano is? pwede ba tayo at this early? Can we kasi di ko naman mamahinain ang ni Sek kasi this is a program of the President. Kahit po yung mga ilang beses ang daming pronouncement ni Presidente dyan kaya medyo alanganin niya. Opan kasi, ang gusto ko na lang mangyari, hybrid at saka dahil ngayon ang problema ko seeds hybrid tapos hindi ko naman siya maibebenta kaagad dito nang walang kasamang fertilizer. So hybrid at inorganic offhand. Yun ang pero sir, ang daming pronouncement ng presidente at saka natin regarding fertilizer and biofert, tas extensive yung mga demo and natin dito, tas parang di tayo naniwala sa ating mga inilaunch. Kaya ang akin sir, can we explore na at this early, pwede ba si SEC makahingi, may possibility ba na makahingi si SEC ng contingency fund from the Office of the President para dito sa mga kulang? Tatry na bukas. May cabinet meeting bukas. Try niya isingin yung effect ng decrease in net leader budget. So siguro mamaya or early tomorrow morning, mabanggit ko sa kanya yun. Kung possibility kasi na baka hindi na mapondohan yung ameliorant and biofert. Example, so baka kailangan magdagdag na budget. Maybe not exactly 10 billion, baka makakahingi. Yes, sir. Yung mas ganun. May mababagin naman sa kanya. Sige sir, ano lang naman po yung sa akin. And if I may share with the group, kasi nga po magkakaiba tayo ng mga challenge, Region 3 and Region 2, iba yung sa akin po kasi ang pinakamalaki kong problema ay availability ng seeds. Saka siguro I would bagamat hindi yun ang safe side. Kaya ako po kayo kinukonsulta. Magpo-front load ako ng we intend to have our procurement front loaded sa wet season kahit mas mataas yung risk. So hingi lang ako ng tulong para pagdating ng dry season ay meron naman kaming So at least may time para maghanap kung ano ang pwedeng idagdag. Kasi sir, wala akong magagawa walang available Yun lang naman po yung pinakamalaki kong concern. Saka mamamatay yung momentum pagka bigla akong tumigil doon sa wet season. So yun ang aking sir, worry. Pwede ka rin since wet season Dennis. Naka-build ka rin. Sir, yan, magmi-meeting kami sir ngayon. Siyempre sir, sasagadin ko naman muna yung availability. Magmi-meeting kami mamaya ng PhilRice counterpart ko dito. So lahat ng mga available at pwede ay di kukunin namin sa inbred. Kaso sir, 322,000 hectares ako. So hindi yun sir madaling hindi yun madaling hanapin. Ang focus area namin na tinitingnan 149 clusters. Kaya medyo malaki-laki yung habulin ko kaya nalulula ako kung paano ko siya pagsasalubong-salubungin hindi na makakain yung aking taga-rice. Tapos i-inform mo rin yung taga-PhilRice how many equipment na wala. Kasi yun nga sir, yan. Yeah. So Region 7, nabanggit ko na yung sa fertilizer, biofert, okay na yan. Si Marvin, meron naman daw silang ameliorant and biofert pa rin sa Region 2. Ibig sabihin, tapos mo na, Doc Marvin? Tapos mo na? Ha? Recalibrated na?
May mga tanong pa ba? Meron pa ba? Si Jen. Sir Chris, Yes. good morning sir. Sir, matanong ko lang, yung proseso po ng Hello, can you hear me now? Yes. Oh. Sir, baka po kasi may mga hindi kami magamit ng 2024 sa IMC. Sa DBP, yung na-transfer natin sa DBP. So that would be seeds, IOF, BioFert, and Amelioran. Pwede po ba namin siyang i-convert into one inorganic, parang ganon? Supplemental agreement lang yun with DBP, di po ba, sir? Pero teka, magkakaroon ka na, teka lang ha. Okay yun, 2024, sir. kasi pwede mo siyang gamitin. Budget. Disperse yun. Nag-reduce. Sir, nag-reduce po kasi yung hello, sir. Nag-reduce po kasi yung Sir, nag-e-echo po. Nag-reduce po kasi yung aming IOF. Teka lang ha. Sige, okay yun. Budget. Nakakumit pa sa Special Provision 2024 specific kung production support lang siya. Meron pong seeds, given ng how much sa seeds, how much ang BioFert nakalagay. Ano ba yung total? Ano nakalagay lang? Alam mo na nakalagay lang, fertilizer. Fertilizer meron. Seeds wala. Meron nga human hybrid na fertilizer. Check na lang namin, Jen. Jen. Yes, sir. Yes, sir. Na ano po, ang guidance lang po na kailangan po is that since nag-reduce yung aking IOF for 2025, kung pwede namin gamitin yung interventions na maiiwan doon sa IMC namin to convert it to IOF. Thank you. Okay naman ako sa ngayon. Ang worry ko lang, pinapacheck ko sa budget, yung specific special provision ng 2024 kung may mga amount ng BioFert, amount ng fertilizer. Pinapacheck ko lang. Kasi nakatali kayo doon eh. No? Ngayon kung hindi, at may specific na madadagdag lang din kayo sa fertilizer, di okay lang din. Pinapacheck ko lang yun. Noted, Yusek. Pero ayusin natin yung supplemental nyo and all. Pero tatanungin ko muna sa kanila kasi yung detail ng special provision ng 2024, hindi ko manicol sa ngayon lahat. Okay. Meron pa po bang questions from our online participants? Wala na pong questions from our online participants. How about po sa ating mga andito po, physically present? Fertilizer lang may nakaset amount. So mas madadagdagan pa yung fertilizer. Wala, problema. Okay lang. Yung SP po, indicating na voucher po ang fertilizer. Voucher pa rin. Hindi, IMC sila. Tama, Mayo, okay lang na mailipat lahat sa fertilizer kasi mas madadagdagan pa. O makakasuhan din tayo, pasumobra tayo. O nga, baka baliktad. Pag sumobra naman, ma-audit tayo. Hindi natingnan nyo pala, Mayo, bakit? Kung sumobra ba tayo, makakasuhan din ba tayo? Ma-audit observation tayo? Kasi lumagpas ka doon sa ano eh. But planning yun. Basta ayusin lang muna namin yun bago kami mag-finalize din. Kasi baka tayo pare-parehas na audit. Sige, mga nas dito basically si birthday boy, Ted, Chris, may tanong ba kayo? Wala na, nasagot na raw dahil sa pagkatanong ni Dennis at ni Martin, nasagot na ni tanong ni Chris. Problem, tanong ka ba? Yung ito, 40 million, kung pwede nang gamitin sa sasakyan na. Pwede. Wala na.
Para marinig ka nila. Yung sa budget niyo for visa, sa ini 5 million. 5 million. O, usapin mo ito naman ang head ng extension ng ARCEP. Sabi mo kayo, di na, yung 100 million ang gamitin. Pero, yun nga. Eh di, pero yung ba ay ARCEP din, for ARCEP area? May sweep pa tayong target this year? Yun yung dapat yung nakatag na yun. Dapat nga lahat na ng sweep sa ARCEP na lang, nalilin natin. Para delineated talaga. Yun nga, sayang din na. Pati, basta ang kailangan ko sa inyo, sa ARCEP, in general, yung proposal natin, may sabihin sa Malacanang para sa release ng SARO ng other 15 plus yung 5 billion na iwan na 3 and 2. Ako, nasa isip ko nga, yung 5, pwede nyo nang gamitin siguro. Kaya lang, yung timing, baka kasi may existing project ang PSWM ngayon na kailangan nila mag-capacity building or RICE, NRP project. NRP funded projects, yun ang problema. Pero baka next year, hindi natin mag next year. Sir, pag-usapan na lang sa 9 kung paano. 13 yung Okay. further clarification po from Ms. Beo, Yusek. Pag sobra sir, tingin ko hindi naman kasi we are augmenting other PAPs naman dati. Though okay nga po na matanong sa finance, especially kung declared savings naman yung gagamitin. Then, savings ba siya o wala nang takers? Based ba sa original target ninyo ng BioPerl o ano man yung tinarget nyo, sobra na ba siya para iwan sa inorganic fertilizer o hindi? Tinatingnan nyo rin. Kasi hindi savings ang hanggang hindi mo siya nagagamit pero hindi mo nami-meet yung target. So hindi siya matatawag na savings. Savings lang kasi siya kung na-meet mo na yung target at may pera ka pa. So kindly check din yung dyan. Thank you. Wala na. So kaya na i-submit mamayang hapon? Hindi, joke. Kung 14 pa lang, 14. Pero mamayang gabi sana yung seeds and fertilizer kung makakapag-submit na. If hindi talaga kaya, gagawa na kami ng paraan paano kapag-present kasi ng impact. Tomorrow lunchtime, di ba? Ngayon lunchtime ba dapat yung seeds and fertilizer? Ay, mukhang tapos na si Marvin eh. Sir, papadala ko na ngayon, sir. Kita mo si Dennis, meron na. Nung weekend ba yun na nagkakatrabaho kahit masama na. Paano si NIR? Wala na. Ano susunod? Lunch. Okay. So with that, thank you very much, Reds and Focals. Online naman kami. Habang ginagawa, you have some queries. Sana okay kayo mag-text. Si Andrew pala muna. Si Andrew, may sasabihin. Sige, ito advice na sa mga ninyos, ang pag-aralan niyo mabuti yung sa fertilizer. No? Hindi ko naman sinasabi kontra ako sa fertilizer. Pero tingnan nyo kung yung fertilizer na subsidy ba ay nakakatulong ba talaga na increase productivity. Kasi baka mamaya, yung kaya nga meron yung na substitution, baka hindi naman siya on-top. Kasi kung hindi siya on-top, wala na tayo na-expect na incremental production dyan. So please consider ninyo, kung sa tingin nyo, ang fertilizer ay makakatulong siya dahil on-top siya, walang problema. Pero kung gagamitin niyo yung fertilizer, tapos hindi naman siya on-top, di ba maganda sa ibang lang, ibang intervention nyo lang gamitin. It's either you increase your
Kasi maapektuhan yung seeds yan eh. Di punta na lang kayo sa seeds, hybrid, for example, ano? Kasi yung inbred, ibigay na natin yan sa ibigay na natin sa Arsen yan, yung inbred natin, no? So, malaki kasi ang magiging kabawasan ng hybrid if you will consider fertilizer. But okay lang yun. Kung sa tingin nyo, sa region nyo, malaking tulong yung fertilizer to increase productivity, di okay lang yun. Pagsamahin nyo yung hybrid and fertilizer, but definitely there will be a reduction in your hybrid kung pagkasamahin. So, consider nyo lang yun kung sa fertilizer. For consideration ng naman. Okay. So with that, maraming salamat. On time naman kami. If you have queries, siguro we can assign staff na mag-handle ng maging over sa region. Glenn. Mag-assign na ng staff lahat. Anong region na mahawang para mamulit. Okay. Thank you so much. Let's have a positive vibes pa rin, no? Kahit matamlay tayo, positive pa rin, positive. Sana magawa ng paraan yung additional funds sa the meeting tomorrow. Okay. May sasabihin lang daw po si Sir Michael. Sir, update lang po. Magbababa daw po ang budget na by object within the day daw. So, expect. Okay, tama. Thank you, Michael. No? Itong binigay namin ay generic na PSS. Baka kasi hindi natin alam kung saan nila pinaghuhugot ng object yung binawas. So, baka ginamit yung staff ng committee ng APRO sa isa na lang para hindi na sila magtrabaho sa isa na lang kunin. Ano? If ever na yung gusto nyong intervention, yung combination ng intervention na hindi natatama o naayon sa total na by object, kailangan nyo munang mag-approve na request for change in modification ng object. Isama na lang din natin yan sa request of authority para isahang pirma na lang yun. Na ibahin nyo lang yung date. Mas kulang na isang araw yung change ng object na modification. So, kailangan lang tingnan din natin yung pala. Okay. Thank you. Excuse na, you're all excused na. Basta online na. Thank you. Thank you po, Yusek. Kindly to our regions po, kindly contact na lang po yung focal po natin sa NRB Secretariat for questions and further guidance po. Thank you. Thank you. Please be advised po na itong Zoom link will be open para po sa quizzes nyo po hanggang mamayang hapon. Salamat po.